Noong Sabado mula Estados Unidos hanggang Europa, sabay-sabay na umalma ang mga hindi sang-ayon sa pamamalakad ni US President Donald Trump at ang kaalyado nitong si Elon Musk. Ang Hands of Protest ay inorganisa upang maging pinakamalaking isang araw ng protesta laban sa Trump administration. Narito ang balita ni Net 25 correspondent Rosel Feria. Magkakawangis ang hinaing ng mga nagprotesta noong Sabado laban sa takbo ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump, kapwa dito sa US at maging sa Europa. Mula dito sa Washington DC hanggang New York at California, pati na sa Lisbon, Berlin, Central Germany, London at Paris, tanong ng mga demonstrador, nasan ang demokrasya? Sa Los Angeles, libo-libo ang sumali sa protesta. Makikitang hawak ng mga demonstrador ang kanilang mga karatula mula Pershing Square bago ito nagmarcha sa mga lansangan ng lungsod. Ang protestang ito sa LA ay isa lamang sa may 1,200 demonstrasyon sa buong mundo laban kay Pangulong Trump at ng tao nitong si Elon Musk dahil sa sunod-sunod na aksyon ng dalawa ukol sa pag-overhaul ng gobyerno at pagpapalawak ng kapangyarihan ng Pangulo. I want more people to show up and get him out of office. He's terrible. Samantala, sa kalapit lungsod na New York, dinumog ng mga demonstrador ang protesta. Hiling nila, demokrasya, hindi diktadurya. Hawak nila ang mga karatula na nagsasabing you're fired. Gayon din ang tulad ng mukha ni Musk na may mga katagang ikulong, hands off sa aming USA. The guy is completely out of control. Dito sa kabisera ng bansa, libo-libo rin ang nagpahayag ng kanilang pagkayamot sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga sentimiento ng mga ito ay ang ukol sa kalayaan ng pamamahayag. Nagmarcha ang mga ito sa kabila ng makulimlim na panahon at may mga pag-ambon. Para sa mga may edad na sumali rin sa protesta, nasa peligro ang kanilang kinabukasan. Watching my 403B evaporate in the last 2 days, and it's pretty hurtful to see minority history just being erased. It's pretty sickening. Ganito rin ang imahe sa Atlanta, Georgia. Anila ang pag-almang ito ay demokrasya. Umugong rin ang protesta sa Dallas, Texas. Sa Denver, Colorado naman, nagtipon ang mga ito sa Kapitolyo bago nagmarcha sa mga kalye ng lungsod. Samantala, sa Europa, karamihan ng mga demonstrador ay mga Amerikano na naninirahan doon. Ang iba naman ay nagpakita ng kanilang suporta at pagsang-ayon sa mga Amerikano. Sa Paris, daan-daang demonstrador ang nakiisa sa pag-alma. He's not thinking about people, he's thinking about his billionaire buddies. Sa Central London, dose-dosena naman ang nagtipon para sumali sa hands-off protest. Ayon sa mga karatula, tutol ang mga ito sa pasismo. Sa Frankfurt at Berlin, Germany, daan-daan ang nagpakita ng pagkadismaya sa palakad ni Trump, kabilang na ang mga dagdag taripa na inanunsyo ng Pangulo kamakailan. The guy is, he's poison. He's a liar, he's a thief, he's a con man. He should be in prison. Mula nang maupong muli si Pangulong Trump sa pwesto, sa tulong ng bilyonaryong si Elon Musk, nasa 60,000 empleyado ng gobyerno na ang nasisante. Inihinto rin ng administrasyon ang bilyon-bilyong federal funding bilang aksyon sa pagkurba ng gastos ng pamahalaan. Sinasabing mas marami pa ang mawawala ng trabaho sa mga darating na buwan. Samantala, may umuugong ng mga banta ukol sa pagsasampa ng kaso laban sa mga aksyong ito ng gobyerno. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.